O, na-start na yung recording natin. Yung topic po natin for today is all about static routing. Okay, and we have two types of routing po. Nandiyan nga po si static, which is yung topic natin for today, and we also have dynamic routing. Okay, and let's see kung ano muna yung difference between two different routing protocols. Okay? So, si static routing and dynamic routing are two methods used to determine how to send a packets toward its destination. So, it's like a predefined destination kung saan pwedeng mag-travel yung mga packets natin. Okay? So, for example, tayo or kayo, di ba, papasok kayo ng school. So, yung way nyo, papasok ng school, ito yung mga route na dinadaanan nyo para ma-reach nyo yung schools natin. Di ba? And for that specific route, meron din kayong mga alternative routes, di ba, if ever na yung certain or yung current route na pinagtatravelan nyo is hindi available. Okay? So, pwede kayong dumaan sa ibang way or mag-isip ng mas mabilis na way if ever na traffic dun sa certain route na dinadaanan nyo. And kay static routes are configured in advance of any network communication. Dynamic routing, on the other hand, requires routers to exchange information with other routers to learn about paths through the networks. Static and dynamic routing are used where appropriate, and some networks use both. So ano po ba talaga si static routing? So network administrators use static routings or non-adaptive routing. So yung usual or yung other term sa kanya is non-adaptive routing to define a route when there is a single route or a preferred route for traffic to reach a destination. Static routing uses small routing tables with only one entry for each destination. It also requires less computation time than dynamic routing because each route is pre-configured. So, in easier way to understand static routing, ito yung routes na yung user mismo or tayo as network engineer yung nagko-configure doon sa mismong router natin. Ibig sabihin, for example, ako pupunta ako sa Tikling. 'Di ba? Since alam ko naman kung paano pumunta sa Tikling or sa Kainta, for example, sa Junction, so dadaan na lang ako diyan sa Tikling nga papuntang Junction. So yun yung pinaka-easiest way. So alam ko na yun. Ako na yung maglalagay nun sa itinerary ko na dadaan ako sa Tikling para makapunta ako sa Junction. It's like that. Static, configured by the user. So when we say naman dynamic, meron pa dito. Ayan, because static routes are pre-configured, administrators must manually reconfigure routes to adapt to changes in the network when they occur. Static routes are generally used in networks where administrators don't expect any changes. So usually nga po ginagamit natin si static routing if ever na medyo maliit lang yung networks natin at the same time alam na natin kung ano ba yung mga networks or we don't expect any upgrades or additional dun sa networks natin. Kasi if ever na meron tayong additional networks, ang gagawin pa natin dun is to reconfigure yung buong network natin just to accommodate yung new network na papasok sa kanya. Okay? So, on the other hand, we have here the dynamic routing naman po. So, kay dynamic routing, sometimes called adaptive routing. So, nakita nyo yung difference nila. Yung isa, non-adaptive, di ba? Pre-configured, nakaset na kung ano yung isinet natin, ano yung kinonfigure natin manually, yun na siya. While si dynamic routing, sometimes called nga adaptive routing, so from the word itself na adaptive, can adapt to any changes. Kumbaga. So it is more complex than static routing because it creates more possible routes to send packets across a network. Dynamic routes are typically used in larger fluid networks where static routes would be cumbersome to maintain and frequently reconfigure. Because dynamic routing is more complicated, it consumes more bandwidth than static routing. So, is it because nga po na si dynamic routes, automatically nagge-generate ng route or kino-compute ng router natin, so it uses more processing power dun sa computer natin. Unlike as a router natin. Unlike kay static routing na hindi niya na kailangan pa i-compute kung saan ba siya dadaan kasi naka-assign na sa routing table niya na ito yung routing ko
para makapunta ako ng Kainta, dadaan lang ako ng Tikling. So parang ganun. Unlike dito, in order for or on using dynamic routing, in order for our router to determine yung route natin, they need to compute certain metrics or different protocols na ginagamit nila to analyze kung saan ba yung mas mabilis or pinakang efficient way para makapunta ako, for example nga, ng Kainta. So for example, naka-dynamic route tayo and then medyo malaki yung network natin, di ba? Pupunta kayo ng Kainta, napakaraming way para makapunta ng Kainta. Pwede dyan sa Tikling, bumaba kayo dyan. Pwedeng magsumulong pa kayo, tapos Santa Lu, di ba? Tapos papunta sa Kainta, Junction, di ba? Or pwedeng umikot kayo sa mismong Taytay, tapos Kainta ulit, tapos Junction, di ba? Napakaraming way para makapunta rin ng Junction. So, kung doon, dynamically, ina-analyze ng router natin saan ba yung easiest path, 'di ba? Or fastest path depende dun sa metric na gagamitin natin. So that's how routers analyze yung best available path in terms of networking, okay? Or from source to destination travel, okay? So dynamic routing nga po uses algorithms to compute multiple possible routes and determine the best path for traffic to travel through the networks. It uses two types of complex algorithm. We have the distance vector and the link state protocols, which is hindi ko na muna i-discuss kasi may topic pa natin to on our next class. Okay, so ayan. Tingnan na lang muna natin yung differences between static and dynamic routing. So on path selection, static routing uses a single pre-configured route. So kung ang kinonfig ko lang para makapunta ako ng Kainta is through Tikling, yun na yun. Diba? Para makapunta ako lagi ng Kainta or ng Junction, sa Tikling ako dadaan. No other way. Okay? So while dynamic routing provides multiple available routes to the destination, since automatically kino-compute ng router natin kung saan siya dadaan, titingnan niya lahat ng possible ways. Okay? So ability to update routes. Network administrators must manually reconfigure static routes in order to adjust routes. Ibig sabihin, for example, may dalawa na ngang way para makapunta tayo sa junction, 'di ba? Pwede diyan sa Tikling, sa Ortigas, tapos pwedeng sa kabila dito sa Sumulong, 'di ba? Tapos Marcos Highway, tapos Santa Lu. So if ever na gusto natin ma-capture din yung kabilang way, manually re-reconfigure natin 'yun. So if ever nga na may panibagong added networks, ano yun? Sino sumisilip dyan? Sino yun? May espiya. Second year? Yeah. So ayun, if ever nga na we wanted to have another route or path sa network natin, manually re-reconfigure ulit natin siya. Okay? So kay dynamic na automatically dinedetect niya kung ano yung pinaka best available path. Depende dun sa algorithm na gagamitin niya. Okay? So, routing table. So, again, last time, di ba, diniscuss ko naman kung ano yung importance ni routing tables. Usually, nandito yung mga list of available route natin sa mga router natin. Kaya kung nakita nyo yung example natin last time, or yung ginawa ninyong activity, di ba, hindi siya, or yung example pala na binigay ko last time kung saan gumawa ako, nag-create ako ng panibagong router, pero hindi na ako makapunta dun sa panibagong router na yun from our first router. Is it because from the second router, wala pa dun yung list sa routing tables niya ng mga network from the first router natin. Okay? So, static routing has a smaller routing table with only one entry for each destination, while dynamic routing requires router to send out their entire routing tables to identify route availability. So, meaning to say, kay static routing, mas less nga yung nako-consume niya. Kasi kung ano yung nilagay lang natin, yun nga lang yung makikita natin sa routing table. Unlike on using dynamic routing, napaka-raming available or possible routes na pwedeng daanan ng packets natin. Use of protocols and algorithms. So, static routing doesn't use protocols or complex routing algorithms kasi yung user nga, okay, or tayong network admin yung naglalagay. Unlike nga, kay dynamic, ayan, we use RIP, IGRP, or EIGRP, OSPF, and so on.
Computation and bandwidth requirements. Static routing requires less compute power and bandwidth. Again, sinabi ko kanina, less computation and less bandwidth. Yung nakukuha ng static routing natin compare kay dynamic routing, is it because wala na siya kailangang i-analyze, wala na siya kailangang isipin. I-view niya lang yung routing table na kinonfig natin or inad natin, and yun na yun. Unlike kay dynamic, ayan, more computation and bandwidth to generate multiple route possibility. Pero syempre, hindi lang naman laging, sir, ibig sabihin pala less computation and bandwidth si static, much better gamitin namin si static. Hindi po. Kasi if ever now we have bigger networks, kung medyo malaki yung network natin, sabihin na natin meron tayong 100 networks. So, yung lahat ng 100 networks na yun, ima-manually config natin. And if ever na meron tayong panibagong router na madadagdag, panibagong network, so, i-config pa rin natin yun. I-add natin yung isa-isa. Depende sa dami ng routers natin. Kung meron tayong 50 routers, so yung 50 routers na yun, i-update natin na, oops, teka, may nadagdag sa network natin. Ito yung pwede mong i-access na. Okay? So, ito nga yung mga differences nila sa path selection. Yan. So, ito rin yun yung kanina, di ba? So, in terms of security, static routing is more secure because it doesn't share routes across the entire networks. Dynamic routing creates more security risk because it shares complete routing tables across the network. Ibig sabihin, since kung ano lang yung kinonfig natin, yun nga lang yung routing na tatanggapin ng mga routers natin, unlike kay dynamic, if ever na meron kahit mag-create ka lang ng panibagong networks, automatically i-add na niya yon doon sa routing natin. So, mas less secure siya. Kasi nga po, pwede tayo, or yung hackers or perpetrator natin, pwede mag-create ng dummy networks para makapasok lang dun sa network natin. Okay? And use cases, so static routing is best used in smaller networks with fewer routers and is ideal for networks with unchanging network architecture. So, if ever na medyo maliit lang naman yung network natin, 3 offices, 5 offices, 'di ba? Kayang-kaya naman i-manage 'yon ng static routing or nung network engineer natin kasi medyo maliit lang, and hindi ganoon ka, if ever magkaroon man ng changes, hindi ganoon katrabaho yung magiging application natin ng static routing. While si dynamic routing naman is well suited for larger, more complex network that have multiple routers, and its flexibility makes it ideal for network architectures that frequently change, or yung mga high-risk networks or high-rise networks natin. Okay? So, dito, hindi na ako magbibigay, hindi ko na to tackle up, examples na yan. And let's try to config a static routing dito sa packet tracer natin. Yan. Create lang ako ng bago uli kasi hindi ko yata na-save yung nakaraan. Tapos, add na lang muna tayo ng dalawang routers. And sa dalawang router, meron tayo, or sa router 0 natin, we have here a single or 2 networks. Okay, and then check natin yung magiging difference. So, ito yung ginawa ninyo last time. Medyo bilisan ko lang. Pwede naman po copy-paste yan para medyo mabilis yung trabaho nyo. Tulad niya. Pwede nyo i-copy-paste. Or even yung buong network, pwede nyo yung i-copy-paste kasama na yung mga lines. Okay? So, for switch to router, diba, straight through lang yung gamit. Pero, pag router to router na, we use serial ports po. Okay? So, sa serial ports po, usually ginagamit sa mga Cisco routers natin para siyang VGA cable.
Okay, kaya kung makikita nyo, automatically, yan, yung magiging configuration sa kanya. Okay. So, kung makikita nyo dito, meron siyang parang relo. So, this will determine yung clock speed natin. Okay, so kung ano yung magiging, kung ano yung i-assign nating bandwidth speed dito, yun din yung magiging maximum bandwidth nung router 1 natin. Kasi kung makikita nyo, parang siya yung naging child router dito. Okay, pero for now, hindi pa naman importante yan. Then, labelan na lang natin yung network natin. For this one, hindi ko nalalabelan isa-isa since tatagal pa yon. So, for this one, 192.168.1.0/24 yung gamitin natin. For this one, 192.168.2.0/24. And for this one, or pwede natin gawin to /1 din, .0/25, pati to gawin natin /25. Yan, para makita nyo subnet natin. Okay? And for this one, whole network, 192.168.2.0/24. And for our connection, router to router, so, since yung pag-assign natin ng IP sa kanya, static IP, 'di ba? Static lang din yung pag-assign natin ng IP addresses sa mga interface and routers interface and devices natin. Okay? So, we can also use DHCP server din para automatically magkakaroon ng addresses yung mga PCs natin. Okay? So, ngayon, okay na muna. So, 10.0.0.0/30. And, yan, okay na siya. So, config na muna natin dito. So, 192.168.1.11. Tapos, automatically, po-config niya yan as class C kasi nag-start niya tayo kay 192, which is yung ating class C. Diba? So, since /25 yung gamit natin, babagoy lang natin, .128. And yung gateway natin, .1 na lang yung gagamitin ko for this one. So, si FA0/0 natin dito should be 192.168.1.1. Ito yung gateway natin. Okay? So, ganun din dito. 12 naman. Tapos, .128. Tapos, 1.1. Ayan. And for this one naman po, since /25 tayo, 128 yung block size natin, mag-i-increase lang tayo. So, hindi na to .1, .0, .128 na to. Okay, so ito na yung ID niya dyan, di ba? 1.128. So, we can start from 129 up to 254. Okay? So, yung configuration natin dito, madagdagan ko na yung 129, siguro around 140, then 141. Tapos, 129 na lang yung aking gateway. So, pwede nyo naman gamitin kahit ano. Basta, as long kung ano yung nilagay yung gateway dito, yun yung i-config nyo dun sa interface natin dun sa router na connected siya. Okay? Then, don't forget yung .128. 140 nilagay natin, di ba? 142, yan. Tapos 128 and then .129. 129 nilagay ko, tama? Okay. And config na natin yung router natin. For this one, hindi na ako maglalagay ng mga password. Okay? So, and yung mga command na ilalagay ko yung shortcut na para mabilis. Again, mas maganda sanay kayo dun sa buo kasi nga po if ever na you wanted to take Cisco in the future, 'di ba? Para meron kayong certificate ni Cisco, maganda plus points po 'yun. Ay if ever na naghahanap nga kayo ng network engineer, network admin na trabaho, maganda may Cisco certificate kayo. Okay? And interface FA0/0. Sorry, hostname muna ako, R1. So, name ko na lang to as R1. Pwede ko rin palitan to as R1 or maglagay na lang ako ng label as R1 dyan. Pero,
Okay na yan. Alam na natin na R1, etong si router 0. Okay? Then, interface FA 0/0/0 and then IP address 192.168.1.1. Okay, so 1.1 nilagay natin sa gateway. And then, yung ating subnet mask, make sure lang lagi na kung ano yung subnet mask ng client natin, ay hindi yung subnet mask ng gateway natin. Okay? And then, no shot. Yeah. So, exit lang kayo para mas maganda. Pero pwede naman directly interface FA1/0 na. Okay? So, the problem lang, hindi nyo mabe-verify kung nag-switch na kayo ng interface. So, I suggest na mag-exit na rin kayo para at least hindi kayo malito. Okay, tapos interface FA1/0, tapos IP address 192.168.1.129 yung nilagay natin, di ba? And 255.255.255.128 and then no shot. Okay, and then pwede nyo i-verify do show IP interface brief, di ba? So, sana yun. Ayan, do show, ang ibig sabihin nito, do show IP interface brief. So, yung ginamit natin do, just to override na yung command na show, di ba si show command is activated lang siya doon sa executive privilege mode natin, yung sa may hashtag lang na level, di ba? So, para hindi na kayo mag-exit pa, type nyo na lang yan. Do show IP interface brief. Okay, which is, dito nyo makikita yung IP nyo. Okay? Or pwede nyo rin i-type do show IP route para mas makita nyo yung buo, yung IP routing table natin. So, dito makikita nyo, we have here the 1.0/25, diba? Or 1.0 network and is subnetted daw. Which is /25 nga yung ginamit. So, we have two subnets na pinroduce. Which is yung una, si 1.0 and si 1.128. Okay? Which is ayun, so since may routing table na tayo, ibig sabihin, si router na to may capability na makapunta sa 1.0 tsaka sa 1.128, which is directly connected sa kanya. Okay? Letter C, connected or directly connected sa kanya. Kaya, pag tinry natin, yan, success na tayo. Connected na yung two different networks. Dalawang magkaibang network yan, guys, kasi subnetted nga sila. Okay? And then, dito naman sa kabila, ayan. Again, ito po, pag nag-type kayo ng enable, ito yung privilege executive mode natin. Okay? And yung mga command nga dyan is, pwede nyong i-override using do. Okay? Configure terminal. Tapos, interface or host name, R2 na lang. And then, interface FA0/0. And, nalagyan ko na ba ng IP to? Yan. So, lagyan na rin muna natin ng IP. So, sa kanya, 192.168.2.11. Pwede na yan. And then, /24 lang naman. So, okay na ako dyan. And 2.1. So, gateway natin, 2.1 lang. 2.12, 2.1, and yun na. Okay, balik tayo. IP, nasa na ako? FA0/0, tapos IP address 192.168.2.1, 255.255.255.0. Sa kabila ba, 1 ba? Yan. So, dito naman, /24 lang tayo. So, yung subnet mask natin, 255.255.255.0 lang. And then, no shot. And then, do show. Pwede rin do show run just to confirm na kung ano na yung running config natin. Okay, so dito, makita nyo naman, 2.1 na yon. And then, ayun na, yun lang naman nilagay natin. And then, the host name. Okay. So again, napakaraming way to verify. Pero if ever na routing na yung hinahanap nyo, yan. Ay.
So, dito isa lang kasi isa pa lang naman yung ina-add natin. So, syempre, in order for us to communicate doon sa kabilang router is we need to activate yung connection nila. 'Di ba? So, yung config nila is 10.0.0.0/30. So, for our R2, kukonfig ko na lang siya as .2 kasi dito kay /30, dalawa lang yung pwede nating magamit na IP. 'Di ba? So, yung, or apat yan, basically, yung dalawa dyan is for network ID and for broadcast IP, which is, yung network ID natin is 0, yung host natin is si 1 na lang, tsaka si 2, tapos si 3 is broadcast IP na natin. Diba? Kung titingnan nyo yan. Okay? So, dito, pasukin lang natin si SE2/0. Ito po yun. So, lagay ko na lang dito. So, exit na lang, tapos, interface SE2 slash, sorry, 2/0, and then, IP address 10.0.0.1, .2 dito, tapos yung subnet mask natin for /30 is 252. Tama ba? 252 ba? Pwede nyo naman i-ano yun, /30. -252. Ayan. So, sabi niyo dito, 4 addresses, -2 po uli yan, kasi nga po, yung broadcast tsaka yung network natin. Then, no, shut. Ayan. So, for this one, hindi pa siya mag-a-up kasi yung other connection niya is naka-shutdown pa. Okay? Or naka-turn off pa. Ayan. And to verify na lang din, do show IP route. Ayan. Makikita nyo. Since naka-down pa sa kabila, hindi niya pa yun na-detect. Okay? Lagyan ko ba IP? Ayan. Meron na 2.0. So, for this one, config natin to as exit. Tapos, interface. Yan. SE2/0 din yan. SE2/0. IP address 10.0.0.1. So, dito .1 naman. 255.252. And then, no, shut. And then, upon turn on nung ating first router or ni R1, makikita nyo mag-activate na siya. And pag chinek natin yung routing table niya, makikita nyo tatlo na yung pwede niyang makonekan na network. So, nandito si 10.0.0.0, diba? /30 yon subnetted, one subnet produce. So, 10.0.0.0 po siya. And, ayan. Okay. And sa 192.168.1.0, so, i-verify natin yung tatlo na yan. So, from this router, punta dito. Access. Okay? So, for this network, 2.0 network, obviously, hindi tayo makakapunta dyan. Yan, success failed. Bakit? Kasi wala pa siya dito sa routing table na niya. Yan. So, wala dito si 2.0. Wala akong way para makapunta sa 2.0. Hindi ko alam paano pumunta doon. Kumbaga. Okay? So, dito naman po, yan. So, dito obviously, yung pwede niyang puntahan is si 10.0 rin and then si 2.0 naman, yung sarili niyang sub-network or yung client network natin. Yan. So, success yan dyan. And then, eto, pupunta dito. Goods yan. Okay? So, in order for us to, from this router, papunta dito sa kabilang, or dito sa network na to, we need to gather yung mga remote network natin. So, on our R1 perspective, yung mga remote networks sa kanya is si 2.0 only. Bakit? Kasi yan lang naman yung hindi niya alam. Si 10.0, ito 10.0.0.0, hindi naman yung remote network sa kanya kasi, ayan, part siya niyan, di ba? Part yung SE2/0 na interface niya nung network na to. So, yung nag-iisang remote network on R1 perspective is si 192.168.2.0 na network. Okay, so we simply need to capture that one or to add these networks
statically, meron bang word na statically, di ba? Or we need to add this staticity. Basta yan, static, di ba? On a static way or manual way para makapture or makapunta tayo sa network na to. Okay, so to do that, we simply, limutan ko na. Yan, IP space, tapos we have here the route. Ayan, to establish static route. So, yung command natin is route. Okay, so IP route, tapos question mark lang is the destination prefix or yung IP address na gusto natin puntahan, which is in our case 192.168.1.2.0 question mark and the subnet mask niya. Okay, so for this one, subnet mask niya lang is 255.255.255.0 and then meron pa ba? Ayan, wala na. Okay na yan. Okay? So, when we hit enter, oops. So, wait lang. Ay, sorry. So, we need the next hop. Okay? Ibig sabihin yung pupuntahan niyang network or yung dadaanan niyang network. Okay? So, tapos, type lang natin si... So, for this one, from this perspective, di ba, para makapunta tayo sa network na to, saan tayo dadaan? Saan tayo papasok? Sa pangalawang router. So, para makapasok tayo sa pangalawang router, ito yung next hop natin. So, when we say hop, ito yung next interface from the next network. Okay? So, kasi when you say jump, di ba, pag nag-jump ka, pag tumalong ka, doon ka rin babaksak. Yung hop, pag tumalong ka, sa ibang place ka na babaksak. So, from this R0, so imagine natin that this is a node, di ba? So, ano yung next node sa kanya? So, yung next node sa kanya will be this one. Okay? And yung address niyan is 10.0.0.2. Ito nga ba yun? So, what? 10.0.0.2 and then hit enter and then we can now do show IP route. And kung makikita nyo dito, we can now go to 192.168.2.0/24 via 10.0.0.2. Ibig sabihin yan, if ever na yung network ko o yung destination na pupuntahan ko daw is si 2.0, ipo-forward ako sa 10.0.0.2. Okay? Or kung baga, in real life scenario, kung pupunta ako ng junction, ipo-forward ako sa Ortigas, sa Tikling. Yan, diyan ka dumaan. Sumakay ka dyan ng mga jeep papuntang Tikling, tapos meron ng daan niya papuntang junction. So, ayun yung ibig sabihin ng next hop natin. Okay? So, obviously, from this one, papunta dito, progress, failed pa rin siya. Bakit? Pwede natin makita kung ano ba nangyayari. Or, isa pa. Progress failed. Progress failed, diba? So, tingnan natin kung bakit nag-failed. Yan. Tapos, simulate natin. And then, let's play. Yan, makita nyo. Yan. So, napakikita nyo yung bawat pagdadaanan ng packets natin. Yun. So, syempre, dito siya i-forward, diba? So, since ayun na, nakita nyo, finorward siya sa 2.1. Diba? Which is, si 2.1, alam niya yan, papupuntahin siya dito. Tingnan natin kung ano mangyayari, bakit nag-failed. Sabi mo, okay naman na-receive naman. Diba? And, reply siya, bumalik na. Di na makakabalik. Again, in a communication, in a network, we need to establish hi-hello communication. Okay? Or, we need to establish communication, which is, nagkakaintindihan kayong dalawa. 'Di ba? May pupuntahan, may pinanggalingan. Okay, so for this one kasi nakapunta na nga siya pero on this router perspective, 'di ba? Hindi niya naman alam ngayon yung network na 1.1. So in this case, ito 'yon. 'Di ba? Dito tayo nanggaling. Okay, kasi pag view natin uli yung routing table nito, ayan, 'di ba?
makikita nyo, wala naman dyan si 1.1 or sorry, 1.128 na network. Wala naman dyan yan. Wala naman to. Hindi niya to kilala. Okay? Okay? So, kailangan din natin is alamin naman natin yung mga remote networks ni R2. Okay? So, for this one, kung gusto natin makapunta siya dito sa 1.128 na network natin tsaka sa 1.0 na network natin, we also need to capture this network and i-add doon sa routing table natin for this one. Okay? So, ganun lang uli yung command natin and IP route yung network or yung remote networks natin on perspective or R2. So, ano ba yung mga remote network sa kanya? Ito lang naman, si 1.128 tsaka si 1.0. Bakit? Yan yung wala sa configuration ko eh. 'Di ba? Itong network na to nandun sa kabila. Eh si 10.0.0.0, sir, hindi po kasi directly connected din yan sa kanya. Okay? So, kumbaga, titingnan nyo lang, alin ba dyan yung remote sa kanya? Okay? Or yung hindi niya alam. Okay? So, we simply need to add 192.168.1.0. So, dito pwedeng directly na yung next hop. Diba? Pwede nyo ilagay agad dito yung hop niya, yung next network hop niya. Pero kasi nga po, we need to indicate specifically yung subnet mask nito kasi nga po sinubnet natin to. Yung kanina, eto, kahit hindi natin to specifically indicate kasi class C lang naman to. Default lang naman siya, di ba? So, okay lang yung kahit hindi natin nilagay yung subnet mask niyan. Pero for this one, kailangan natin ilagay yan. Okay? And then, next natin is the next hop. So, if ever nga dito ako manggagaling, ano yung next hop ko? Yung R1, di ba? So, saan sa interface ni R1 siya connected? Di ba? So, galing dito, saan ako tatalon? Papunta dito. Sa SE2/0 na to. Di ba? Which is, anong IP nilagay natin dito? So, para hindi kayo malito, lagay ko yung network niyan. 10.0.0.1. Tapos subnet mask niyan, di ba? 255.255.255.252. Tapos dito, lagay ko na rin 10.0.0.2. 255.255.255.252. Yan. So, from R2 perspective, yung next hop naman niya is si 10.0.0.1. Okay, so, simple. Add naman. .1, and then hit enter. And then sa pangalawa, ganun din. Obviously, babaguhin nyo lang. Gagawin nyo tong 128. Okay? And then, pag check nyo, do show IP route. Ayan, makikita nyo. We have here two added networks. Nandyan si 1.0 tsaka si 1.128. Via, di ba, saan daw sila i-forward if ever na gusto natin pumunta dito sa dalawang network na yun? Kay 10.0.0.1. 10.0.0.1. And kung mapapansin nyo na yung label natin dito sa kanya is letter S, which is stand for static. Yung protocol na gamit sa kanya. So, we config, or etong network na to, nakuha natin to through static or manual configuration, and yung next hop niya is via 10.0.0.0.1. So, yung difference nila dito, isa lang yung static niya kasi isa lang naman yung remote network ng kabila. Or isa lang naman yung remote network para sa kanya. And para makapunta naman ako dito, via 10.0.0.2 naman. So, obviously, pag nag-send na tayo ng packet dito, dapat gagana na siya. Success na. And for this one, kahit mag-ping tayo, di ba? Ping 192.168.1.11. 11 yata yun. Tayo lang natin. Yan, nag-establish pa kasi yan. RTO. Ayan na. Okay na. So, naka-capture na natin, which is eto yon si 1.11. So, ganun din, on this perspective, pwede ko na yan i-ping. Ping 192.168.2.11 yata yon. And, ayun. Establish na yung network natin. Yan. So, sa first try natin lagi dyan, failed yan. Okay? Yan. Failed yan. Pero, on second try, okay na yan. Yan. Okay, so, nag-establish pa kasi yun ng acknowledgement. Okay?
So, question so far. Wala? Mamaya na lang. So, post ko na to. Tapos,